Kamusta? Nandito na naman tayo upang mag-aral ng tungkol sa math. Ang pag-aaralan natin ngayon ay yung mga iba pang paraan ng pag-simplify ng rational expression. Review lang ulit natin na ang rational expression ay maaaring masulat sa paraang P over Q kung saan ang P at ang Q ay polynomials at ang Q ay hindi equal sa 0. Pwede rin natin itong isipin bilang isang fraction na may numerator, yun yung P, at denominator, yun yung Q. Merong ibang paraan ang pag-simplify ng rational expression kasi minsan hindi natin nakikita kung meron bang common factors dun sa ating mga rational expression. Kaya, naghahanap tayo ng opposites. So, ano ba yung opposites? Tulad ng example natin na a minus b over b minus a, dahil ang a minus b and b minus a are opposite ng isa't isa, pwede natin itong isimplify bilang, unahin muna natin yung denominator. Mapapansin nyo na iniba natin yung sign ng b at saka a. Yung b naging negative at yung a naging positive. Ito ay para itulad siya dun sa sign ng nasa numerator. Pero mapapansin nyo rin na minultiply natin siya sa negative 1. Ito ay para hindi mapalitan yung value niya kahit na pinalitan natin yung or pinagpalit natin yung signs nila. And then we rewrite yung ating numerator. So ituloy lang natin yung given kanina a minus b over b minus a. So again, pinalitan na natin yung signs ng nasa denominator. So pwede na nating ipagpalit or itapat natin yung A dahil positive na siya, itapat natin para hindi na tayo malito, and then yung B negative na siya, pero wag nating alisin yung sign dun sa labas ng parenthesis. So, mapapansin natin, if we are going to divide quantity A minus B divided by quantity A minus B, ang sagot ay negative A minus B over A minus B or simply negative 1. So, makikita natin na minsan kailangan nating i-rearrange yung mga pagkaka-place ng mga terms para makita natin kung pwede ba natin siyang i-simplify. Sumubok pa tayo ng isa. So, minsan or kalimitan sa mga rational algebra expression, kailangan natin gamitan ng factoring para ma-simplify natin siya. So, ito yung given natin, 2g squared plus g minus 3 all over 2 minus g squared. So, kailangan nating i-factor yung numerator at kailangan din nating i-factor yung ating denominator. With that example, alam natin na ang factor ng numerator ay quantity 2g plus 3 times the quantity g minus 1. Ito ay ginamitan natin ng knowledge ng factoring using yung general quadratic trinomial. Gayon din yung denominator natin. Pag finactor natin siya, ang sagot niya ay quantity 2 plus g times the quantity 1 minus g. So dito mapapansin nyo yung g minus 1 sa numerator and 1 minus g sa denominator ay opposites. Kaya, pwede natin siyang i-rewrite bilang 1 minus g equals negative quantity g minus 1. So, ituloy lang natin na dahil na-factor natin siya, subukan nating ipaghiwalay yung mga factors para ma-separate natin yung opposites. So, we just rewrite 2g plus g over 2 plus g times yung opposite, which is equal to negative 1. And when we multiply negative 1 to our rational expression, the answer is negative 2g plus 3 over 2 plus g. Provided, ito ay pwede pa rin nating tawaging rational expression o makonsider na rational expression basta yung g ay hindi equal sa negative 2. Para sa ating huling example, ang given natin ay 10a squared minus 5a all over 4a minus 2. So, by simply looking, alam natin na kailangan pa nating i-factor ang numerator at ang denominator para natin ma-simplify ang ating rational expression. So,
pwede natin itong ma-factor gamit ang common monomial factor. So, ang common factor ng 10a squared at negative 5a ay 5a. Kung i-divide natin yung 10a squared divided by 5a, ang sagot ay 2a. At kung i-divide ulit natin yung negative 5a sa 5a, ang sagot ay negative 1. So, gayon din, i-factor din natin yung denominator. So, ang common sa kanila ay 2. So, 4a divided by 2, ang sagot ay 2a at negative 2 divided by 2, ang sagot ay negative 1. Pwede na natin siyang gamitin ng cancellation kung saan yung parehong 2a ay makakancel. At ang matitirang sagot natin ay 5a over 2. So, linawin lang natin na kung magsisimplify tayo ng rational expressions, pwede natin i-follow yung mga steps na to. Pwede natin i-factor yung numerator, yung denominator, and then we simplify. We could use cancellation or we factor out yung 1 or negative 1. Tatandaan na yung mga lessons sa factoring ay talagang makakatulong sa pag-simplify ng rational expression. So, kung nakalimutan nyo na, pwede nating i-review at balikan yung mga videos tungkol sa factoring. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-aral ng isa pang lesson sa math. So, hanggang sa muli.